anyways, marami pa rin ang mga nagre-request na part 2 ng reaction ko about Peking, Mumbai. So, I'm really excited kasi pag tignan mo yung mga pictures niya, still pictures niya, like, he's really gorgeous. Like, he's really a handsome young man. So, I'm so excited. So, let's watch. And hopefully, makita ko pa yung more ng kwento about katutubong Peking, Mumbai na para, but anyways, nagre-reaction naman tayo eh. So, kahit pa ilang segundo yung nakita natin, kung talagang may dapat i-react, eh mag-react tayo, di ba? So, I have to continue watching. Nasa itsura pa lamang niya, ay talagang mukha siyang Indiano. O ang tawag ng marami, Mumbai. Nang aming maipagtanong, nakatira pala siya dito sa isang bahay na ito. At laking gulat namin nang aming malaman na isa rin pala siyang katutubo. Bakit nga kaya naging ganito ang kanyang itsura? May lahi nga kaya siyang Indian? Saan kaya siya nagmula? Mga kababayan, narito po. He really looks like Middle Eastern. Mahirap talaga dito, sir. Mahirap. Mahirap. Okay. So, siya po, anong pangalan mo? Si Edito Magton. Edito. Edito. Pero yung sounds na hindi, yung pangalan niya mukhang hindi Indiano no? Pero niyo po yung mukha niya, mukha siyang Indian. Ilang taong ka na, Edito? 31. Bata ka pa. Okay, ba't ka napadpad sa Pilipinas? Iwan ko, hindi ko alam, sir eh. Hindi din niya alam kung paano siya napunta sa Pilipinas. So, anong ginagawa mo rito sa lugar na ito? Nandito, minsan nag-journal. Minsan din panggabas para makahanap ng pera. Okay. Magaling siya magtagalog, no? Okay. Sino kasama mo pala dito sa bahay niyo? Ang nanay ko, sir, pero doon sa ang nanay ko na napali ang dito. Hindi na siya na-discrash siya sa motor, sir. Ang tatay mo, nasaan? Doon, aminteryo. Pumanaw na, patay na, sir. Pumanaw na. Patay. So, Indian to? Indiano? Hindi, sir. Ha? Hindi, Pilipino. Ba't ganyan ang mukha mo? Yun ang hindi ko alam. Sabi nila, sir. Oo. Sabi nila nga, ang pera daw, meron daw piki. Pati daw tao rin. Ako, piki raw. May peke. Wala akong kwarta, sir eh. Walang kwarta. Bakit? Sabi nila, mangutang sila sa akin. Wala akong ibigay sa kanila. Sabi nila, hindi ka. Oh my gosh, dahil mukha siyang Indiano, hinihiraman siya ng pera. Oh my gosh, ang stereotype talaga. Okay, let me explain. But interesting ang buhay niya. Na isa pala siyang katutubo, no? Okay, so scientifically, it's possible. Kasi nga, nung pag maalala nyo ang history lessons natin, nung early talaga na ang buhay sa Pilipinas, nung hindi pa to nadidiscover ni Magellan at hindi pa tayo nasakop ng mga dayuhang Espanyol, no? So, may mga iba-ibang lahi na kasi nagpunta, gaya ng Chinese, gaya ng Malay, gaya ng Indonesia. So, ang nangyayari, kahit pa pure na Pilipino ang nanay at tatay ni Peking, Mumbai, it is possible kasi na dahil history lesson, ewan ko lang kung may mga teachers yan na nanonood sa atin, no? So, during the time na okay, so ganito yan. Niresearch ko siya ng konti.
ang Pilipinas is ang unang-unang recording about the existence of Philippine archipelago is nung 900 AD. So, 900 Anno Domini. Yun ang unang-unang nailagay or na-record na Philippine archipelago exists. Okay? So, imagine that. So, ngayon, from the 900 AD na yon, so ang mga nakikitrade sa mga Filipinos, ng mga nandito talaga sa Philippine archipelago, na it consists of the Malay, it consists of the Indonesian, and then later on naging include the Chinese, so nagkaroon na ng intermarriages. And then on the 10th century pumasok ang India. So pumasok ang India sa Pilipinas. So of course, hindi mo maiwasan na probably there are intermarriages or may mga pure na Indians na on 10th century na tumira na sa Pilipinas. So ngayon, let's say yung dugo ng Indiano na yon 100%, nakapag-asawa siya ng isang lumad, let's say 100% na lumad, 100% na Indian, nag-asawa sila. So, nag-anak sila. Yung anak nila ngayon, naging 50% na Indian, 50% na lumad, na Filipino. And then, yung anak nila na yun na 50% na Indian, 50% na Filipino, nakapag-asawa ng 100% na Filipino. So, ang nangyayari, yung dugo ng Indian naging 75% na. So, hanggang kung sa percentage ang iniisip mo, parang nawala na yung dugo ng Indiano. But for some miracle that we cannot explain, yung genetics ng Indian na yon, ng unang-unang Indian na yon, no, na kahit pa parang akala natin nawala na sa mga sumunod na mga lahi, is lumalabas siya. So, isa yun sa mga phenomenon, isa yun yung mga pangyayari na hindi pwedeng ipaliwanag, pero it happens. Nangyayari. Kagaya, for example, yung mga tiyahin ko. Ang mga tiyahin ko, sa mother side ko, ang mga mata nila is gray and light brown. So, saan galing yun? But, ungkatin mo, like, pass, merong, from isa sa mga ninuno, is merong Spanish. So, the same thing, ang alam ko na nangyari dito kay Peking Bombay is the same. Kasi, kung saan kasi nagpunta ang concentration ng mga Hindu o ng mga tao na galing sa India, that time, nung nagpunta sila at nakipag-barter trade at nakipag-business transaction sa mga lumad, is where the lumads are, like that's in Mindanao. Kaya, it is very, very possible. Ang explanation nito na after centuries or after hundreds of years, no, lumabas yung original na genetic makeup nung sinaunang-una pa, na halos nakalimutan na isang ninuno. Isang ninuno ng family, for example, ni Edito. So, it is really very possible. Kitignan mo yung nanay niya, Pilipinang-Pilipina, yung tatay niya, Pilipinong-Pilipino. Pero, may mga pagkakataon kasi na, for example pala, yung nanay niya pala is
sa kanyang kaninunuhan is may lahi na Indian at yung tatay niya sa kanununuhan is may lahi ding Indian, and then nag-meet yung genes na yon, yung genetic na yon o chromosomes na yon o ano man ang pwedeng itawag doon, kaya lumabas siya na ganyan. Ang gusto kong malaman is anong itsura ng mga kapatid niya. Though they look the same, which is probably most likely not. Kasi nga, ito lang yung mga genetic miracle na tinatawag nila. Kagaya ng, may nangyari din na isang Africa na mag-asawa, no? Parehas silang itim. Itim na itim talaga, yung kulay uling talaga. Nagkaroon sila ng anak na puti. Like white. Blonde hair, green eyes, talagang white. Hindi albino. Hindi yung albino yung anak nila. Hindi talagang white talaga. So, paano nangyari yon? Again, it's the same. Sa somewhere in the past, somewhere sa kanununuhan, is merong white person na kasali sa genealogy nila, sa lahi nila. So, is this impossible? No, it's not. Kaya kung minsan, for example, bigla na lang meron sa inyo magkaanak ng parehas naman kayong maitim na mag-asawa, tapos bigla kayong may anak ng puti. Huwag niyong isipin na ng lalaki yung asawa nyo or naipalit sa hospital. Maghunos dili muna kayo. Maghunos dili kayo kasi pwedeng mangyari yon. Okay? Nasa genetic makeup pa rin yon. Kaya ito lang ang pwedeng explanation. Kapag hindi ko pa kasi alam ang buko ito, hanggang ito lang ang kwento muna. Pati yung accent niya, no? Pati yung accent niya parang Bombay. So, hindi ka naniningil sa mga tindahan dito, ha? Naniningil ka ba? Hindi. Hindi. Wala naman akong... Wala kayo papautang? wala naman. Ako pang... Kaya piki ka. Ako pang nangutang sa kanila eh. Ay, ikaw ba? Sabi nila, Oo. turko ka, ikaw pang mangutang. Okay. So, ang totoo niyan, ikaw ay hindi Indian, hindi ka Bombay, hindi ka wala ka ibang lahi, kundi ata. Ata ako, sir. Dahil pag bata pa ako, nandito na ako eh. Dito ka na isinila. Dito na ako. So, hindi ka talaga Indiano, ha? Ata. Ata. Dito ako, pagkabato, ata ako. Ito naman ang kanyang ina na isa ring ata o katutubo. Na sa mukha pa lamang din ito ay mababakas mo na at mapagkakamalan mo na itong isang Indiana. Yeah, may lahi sila. Kasi pati yung nanay niya. Okay, ang magulang mo pure ata. Ata. Okay. Dito ka lumaki, dito ka nag-aral. Dito. Pero hanggang 3 lang ako, grade 3 lang ako natapos ko, sir. Grade 3? Oh. O bakit grade 3 lang? Dahil ang nanay ko nagkasakit eh. Ang simula ng 10 akong edad, ako nang anak ng pagkain sa nanay ko. Ilan ba kayo magkakapatid? Sa aking mama, 2 lang kami. Ibig sabihin may asawa pa yung tatay mo? Dalawa. Ika-2 pong mama ko. Dalawa sa iyang asawa. Okay. So may iba ka pang kapatid sa mga ano? Meron pa. Okay, kaya hindi ka nakapag-aral dahil nagkasakit ka mong nanay mo? Nagkasakit ang nanay ko. Sabi ng nanay ko, ano na lang tayo, maghikog, magpakamatay na lang tayo. Bakit? Dahil nagkasakit na ako, sino pang maghahanap sa atin ng pagkain? Sabi ng nanay ko. Oo. Ang sabi ko, wag naman kasi paano na tayo? Wala na tayong ano. Sabi na, wala na. Dahil bata pa ako, hanap ako ng kamote.
isang luto lang, wala na. Ubos na. Hanap naman ako. Kanya, sabi ko, hindi ko na kaya. Sige, tuloy na natin yung magpakamatay tayo. Yeah. Oh. So, sir, nag-attempt kayo na magpakamatay? Sabihan niya ang kapatid ko, magpakamatay kami. Hindi naman siya. Hindi ako magpakamatay. Dahil baka dito lang daw siya sa aking bata. Yun, hindi kami natuloy. Okay. Mabuti ba't di kayo natuloy magpakamatay? Hindi ka sana tao na ngayon. Pero yung time na yun talagang sobrang hirap. Parang naisip nyo na lang. Hirap kasi sir. Wow! Wala kang makain. Wow! I'm sorry guys, like I'm so speechless. Imagine yan, magpapakamatay ka dahil sabi mo na yung anak mong pakamatay na lang dahil walang makain. Wow. Okay. So, immediately dalawa ang take ko dito. Yung nanay niya, nitong si Edito, she's a very principled person. Bakit? Bakit maprinsipyo yung nanay niya? Instead na utusan niya, di ba may sakit siya, so hindi na siya pwedeng magtrabaho ng pagkain, ng kanilang kakainin. Instead na sabihin niya yung mga anak niya na manghingi, mamalimos, magnakaw, hindi niya yun naisip. Only because, I think because that his mother is a very principled woman. Maprinsipyong tao ang nanay niya. That's the only reason. Ito yung natitake ko sa kwento ito, sa early life ni Peking Bombay, na kahit ganong hirap at magutom na, hindi niya tinuruan yung mga anak niya na gumawa ng masama para lang makakain. She would rather die, mas gustuhin pa niya na mamatay na lang sila kesa mamalimos. Pero alam niya naman kasi na hindi sila pwedeng mamalimos dyan dahil wala namang papalimusan, di ba? Dahil mahirap lang naman yung bayan nila, no? Pero hindi niya sila inutusang magnakaw. So, wow. Alam nyo, thank you para na nag-request kayo na mag-reaction ako sa buhay ni Peking Bombay. Kasi nga 'di ba, sa dami kasi ng mga pinapanood ko, hindi ko na alam kung alin ang papanoorin ko. Pero dahil sa lagi yung sinasabi sa akin na Peking Bombay, you know what? Okay. So ngayon, pero nakikita ko yung mga titles ng mga video na niya ngayon, no? Yung video niya na may sasakyan, may bahay, may business. That's fine. I'm glad na narating na niya yung mga bagay na yon, pero eto na yun ha, kung paano niya narating ang kung nasaan na siya ngayon, paano siya nakita ni Sir Paul para matulungan, is because nakita niyo pati siya nung bata siya like, wow, I am so sorry. Parang speechless ako. Parang hindi ko alam kung paano ako mag-umpisa. Kasi ang dami agad na pumapasok sa utak ko na natutunan ko na agad. Yung, alam niyo yun, yung marami na agad na life lesson. Ito lang, sa sandaling ito, na sabi niya, napakarami ng life lesson. Unang-una, nakita ko dito yung nanay niya, like I said, uulitin ko, maprinsipyo. Na instead na utusan niyang magnakaw or
mamalimos yung kanyang mga anak, hindi niya yun ginawa. Mas maigi pa sa kanya ang mamatay na lang kesa yung turuan na yung mga anak niyang magnakaw para makakain, para mabuhay. How is that? Ayun yung ano, wow, that is a hardcore principle right there, guys. I bet you, sa inyong mga nanonood dito sa ating reaction video, magpakatotoo kayo. Magpakatotoo tayo. It's like, okay, walang makain. Ano ang at hindi ka pwedeng maghanap buhay kasi may sakit ka. If you are, nandun ka sa sitwasyon ng pamilya ni Pugong Biyahero, at that time, in that place, what are you going to do? Ang papasok sa utak ko, if it's me, at may sakit ako, may mga anak ako, ang iisipin ko agad, like, gusto kong mabuhay yung mga anak ko, so utusan ko silang mamalimos. Pero kanino sila mamalimos? Yung mga kapitbahay, puro din naman mahihirap. So, naisip din siguro yun ng nanay niya. Sige, utusan, hindi niya rin pwedeng utusan siguro yung mga anak niyang magnakaw. Like, there's something very deep na prinsipyo ng nanay ni Peking Bombay, ni Edito. At dahil yon, ito kahit hindi ko pa napapanood ang buong kwento niya, ito na lang, yung mga first few minutes ng kanyang kwento, dito mo nakita kung bakit siya, okay, nabigyan siya ng pagkakataon, no, ni Sir Paul, nabigyan siya ng chance para umasenso sa buhay. Pero hindi lahat ng mga taong binibigyan ng chance o ng pagkakataon para pagyamanin ang kanilang buhay is nagiging successful. Naging successful ito, si Edito, si Peking Bombay. I can tell you now, guys. I can tell it now. 100% I'm sure. Dahil sa kanyang nanay. Pinalaki silang maigi. I bet you, kahit ang kanyang mga business, hindi siya nagnanakaw. Eto, si Peking Bombay na to, kahit anong transaction mo sa kanya, he's not going to cheat you. Because that's how his mother raised them. Kung paano sila pinalaki ng kanyang ina. Wow. So, sorry, dahil pinanood nyo sa akin ito, I really think na marami tayong mapupulot na araw at himay-himayin natin ang mga pangyayari sa buhay ni Peking Bombay. So, thank you so much, guys. So, isa yon. Think about it. Isipin nyo, kung ikaw ang sitwasyon sa nanay ni Dito, may sakit, nagugutom na yung mga anak mo, what are you going to do? Diba? 1 sec.